Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ang saganang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ang sumainyong lahat. Tayo ay patuloy na nasa sitwasyon ng mga mahihigpit na mga pangangailangan, kaya patuloy na tayo ay titingin sa kasulatan upang makakita tayo ng liwanag sa ating mga pinagdaraanan. Ito naman ay hindi nawawala sa buhay ng tao, ang mga iba't ibang uri ng pangangailangan. Meron lang mga panahon talaga na mas mahigpit ang pangangailangan kaysa ibang mga kapanahunan. Sa liwanag ng kasulatan ay titingnan natin kung ano ang maaari nating matutunan, lalo na sa mga nakaugnay sa mga kaganapan noong nandito pa sa lupa ang ating Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang isang kakaibang himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Dahil ito ay ang natatanging himala na nakatala sa 4 na tala ng kanyang buhay sa mga tinatawag na ebanghelyo. Liban of course sa kanyang pagkabuhay na maguli. We will take a look at the only miracle that is recorded in the 4 accounts of the Gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi lang ito ang himala na may ganitong uri. Meron pang isa. Pero ito ay kakaiba. Kaya atin munang titingnan at ating susuriin upang sa ganon ating matutunan ang mga bagay na nakaugnay sa ating mga pangkasalukuyang karanasan. Ang aking tinutukoy ay ang sa minsang pangyayari ay pinakain ng Panginoong Hesukristo ang 5,000 kalalakihan. At ito ay nakatala sa 4 na ebanghelyo, pero ang ating babasahin ay ang mahaba-habang bahagi. At dahil titingnan din natin ang ilang mga kasunod nito. Babasahin ko ang nakatala dito sa John chapter 6 from verse 1 up to verse 15. Ito yung feeding of the 5,000. Ito ang sinasabi sa bahaging ito ng kasulatan. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover feast was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Kagaya ng aking nasabi, ito ay nakatala sa 4 na ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John.
Pero hindi lang ito ang ganitong uri ng himala na ginawa ng Panginoon, dahil minsan ay nagpakain din siya, ngunit iba ang bilang. Ang nakabilang doon sa isa pang kaganapang kagaya nito ay 4,000 kalalakihan. Nais ko lang bigyang kalinawan, espesipiko na sinabi dito na ang kumain ay 5,000 kalalakihan. Ito ay isang gawi o kultura ng mga Hudyo sa kapanahonan yon na ang binibilang lamang ay ang mga kalalakihan. Kaya kung isasaalang-alang na sa panahong yon, marami sa mga kalalakihan ay may kasamang mga kababaihan din na sumusunod-sunod sa Panginoon. At kung minsan, mga pamilya, kasama ang kanilang mga anak, maaaring masabi nating posible na hanggang 10 o hanggang 15,000 katao ang nandoon na pinakain ng Panginoong Jesucristo. This is one of the more unique and dramatic miracles that the Lord Jesus Christ did, because He did this miracle for so many number of people at one occasion. Unlike in other cases, ay meron siyang ginawan ng mga himala na mangilan-ilan sa isang pagkakataon. At tutuntunin natin ang mga nakatala dito upang ating mayugnay ito sa ating mga sitwasyon sa buhay sa kapanahonan ngayon. Kahit na siguro sa kapanahonan na malampasan natin ang mga mahigpit na pangangailangan na ating kinalalagyan, ay hindi naman mawawala ang mga sitwasyon sa buhay na mananatiling magkakaroon ng mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. So, as we go along, we will learn as much as we can about the Lord Jesus Christ and how He deals with the situation in the lives of the people during that time, which is the way He deals with lives of people even during this time. Una, titingnan natin yung chain of events prior to this great miracle of the Lord Jesus Christ. Yung mga sunod-sunod na mga pangyayari bago ito. Dahil ito ay isang kaganapan pagkatapos ng napakarami ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. If you will notice, it says here in chapter 6, prior to this, in verse 2, it says, "And a great crowd of people followed Him because they saw the miraculous signs He had performed on the sick." Bago ang pangyayaring ito ay napakarami ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na nakakuha ng atensyon ng napakaraming mga tao. Kung iisipin ninyo, hindi madali na makuha ang atensyon ng 5,000 katao. At kung idadagdag pa nga yung mga kababaihan at saka yung mga bata, ay aabot ng 10 o hanggang 15,000 katao. Ang ibig sabihin ay nagkaroon na ng mga naunang mga kaganapan na nakapukaw sa atensyon ng mga taong ito. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa mga nagdaang kapanahonan? Alam natin na pagkatapos niyang dumaan doon sa formal na mga hakbang, bago ang pampubliko niyang pagpapakilala, yung bautismo niya kay Juan Bautista at yung pagdaan niya ng pagtukso na pinagtagumpayan niya laban sa Diablo, siya ay nagpasimula na mangaral, magturo at gumawa ng iba't ibang mga himala. Ang karamihan dito ay mga pagpapagaling. So ito'y panahon na marami na siyang naituro na iba't ibang mga paksa na nakaugnay sa kaharian ng Diyos at sa buhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Siya rin ay gumawa na ng iba't ibang uri ng mga himala, mga pagpapagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman sa iba't ibang mga lugar at iba't ibang mga tao, at ang mga pagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa mga taong inaalihan ng mga ito. So it is understandable that at this point, many people were taking interest in Jesus because of the teachings that He had made. Ang kanyang mga turo ay kakaiba. Sabi sa ibang bahagi ng kasulatan, sa mga turong kanila ng palagiang naririnig, galing sa kanilang mga pangrelihiyosong mga pinuno. At ang kanyang mga himala ay mga bagay na hindi pa nila nakita sa mga nagdaang kapanahunan.
mga himala na nakita ng mangilan-ilan at mga himala na nasaksiyan mismo ng kanyang mga alagad at ng kung minsan ay marami-raming mga bilang ng tao. So, after looking at this chain of events, we will look at the crowd and their predicament. Kagaya ng nasabi ko, dahan-dahan dumami yung nagkaroon ng interest dahil naman maraming mga tao doon magkakakilala, magkakaibigan, magkakamagana. Kapag may naibalita patungkol sa nangyari, sa isang tao ay madaling kumalat ang balita. At dahan-dahan na nagsisunuran ng mga tao upang sa ganun makita kung anong gagawin ng Panginoong Hesukristo at mapakinggan kung ano ang kanyang ituturo. Lalo na ang buhay ng mga tao noon ay simple, wala silang maraming pinagkakaabalahan, kundi lang yung mga pangkaraniwang ginagawa nila para matustusan yung pang-araw-araw nilang pamumuhay. Madalas yun lang, yung makakain sila sa maghapon at magawa yung mga ordinaryong mga gawain. At makikita natin dito na ito'y panahon na dumami ng dumami ang sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga dito, katatapos lang na gumawa ng mga pagpapagaling ang Panginoong Hesukristo. Titingin tayo sa isang bahagi sa ibang pagkakatala naman dito sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. Sa chapter 14 verses 13 hanggang sa susunod na mga bahagi, ito yung sinabi naman dito. Kapag pinaghambing ninyo yung pagkakatala ay hindi naman eksaktong pare-pareho yung mga detalye. Dahil iba-iba yung mga pananaw o anggulo na binibigyang diin ng bawat isang manunulat. Ang sabi dito sa Matthew chapter 14, magmula verse 13, when Jesus heard what had happened, ang binabanggit dito ay yung kaganapan pa lang na bagong nangyari nung namatay si Juan Bautista. He withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Yan. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so that they can go to the villages and buy themselves some food." So ito yung hindi natin makikita na binanggit doon sa John chapter 6. Na ito'y pagtatapos na ng isang buong araw ng mga gawain ng Panginoong Hesukristo at siya ay nagpasimula ng lumisan kasama ang kanyang mga alagad. At ito'y papunta na sa paggabi ng araw na yon. Pero sumunod pa rin ang napakaraming mga tao sa kanya. Kaya ang payo ng kanyang mga alagad ay sila'y sabihan na lang na pumunta sa mga, kung meron mang malapit na mga pamayanan at sila ay kumain o bumili ng pagkain para sa kanilang mga sarili. O kaya siguro ay magsiuwian muna. So, in here we saw the crowd and the predicament they were in. Yung una, we saw the chain of events leading to this one. Nakita natin yung napakaraming bilang ng tao at yung kinalagyan nilang sitwasyon. Siguro hindi nila alitan na nagpagaling ang Panginoong Hesukristo at patuloy ding nagturo habang siya ay gumagawa rin ng mga pagpapagaling. At inabutan sila ng maghapon at nang matatapos na yung buong araw, eto na nga at nasa isang lugar sila na matatawag na ilang o malayo sa mga pamayanan. So, ano yung sitwasyon kinalalagyan nila? Isipin natin oras na dapat ng pagkain ng mga taong ito. Oras na sila'y pagod na at oras na sila'y nagugutom na. At makikita pa natin dito kung anong naging tingin ng Panginoong Hesukristo sa kanila sa sitwasyong yon. Dahil tutuntunin nga natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa isang pagkakatala naman dito sa Mark chapter 6,
dito sa verse 31 hanggang sa verse 34, ito naman ang sinasabi. Okay? Ito rin yung sitwasyon, pero ibang detalye naman ang sinasabi dito. Ang sabi dito, then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat. So, yung buong maghapon na yon, may darating, may nadadagdag, at bawat isa ay nandoon ng mahabang panahon, hindi pa nakakain. He said to them, yung kanyang mga alagad, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Panahon na tayo magpahinga, sabi niya. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. Verse 34. Then Jesus landed and saw a large crowd. He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. So ito naman ang pinakita. The first is kung ano yung nangyari bago ito. Yung mga naunang mga araw at yung mismong maghapon na yon. At nakita rin natin yung mga taong involved dito. Napakaraming bilang. The crowd and their predicament. Inabutan sila ng maghapon na walang kain. So gutom na sila. Kailangan kumain. And we see now yung reaction ng Panginoong Jesucristo. Anong na kanyang reaction? The compassion of Jesus Christ. Sa buong maghapong yon, bago pa dumating sa maggagabi ng ito, sinabi ng makita ng Panginoong Jesucristo, yung maraming mga taong sumusunod sa Kanya, ang marami ay nangangailangan ng mga kagalingan. Pinagaling niya ang mga ito. Ang marami ay naghahanap ng kaginhawa ng kalooban at kaisipan, kaya tinuruan niya ang mga ito. At ito'y bunga ng kanyang habag at pagmamalasakit sa kanila because of compassion. Hanggang sa puntong ito, nung kailangan na siyang magpahinga kasama ang kanyang mga alagad, nagsisunuran pa rin ang mga tao. At nung makita niya, ganun pa rin ang kanyang naramdaman. At ang kanyang turing sa kanila, nung makita niya ang mga ito, mga tupang walang pastol. Anong ibig sabihin dito? Almost always, sheep are considered as needy and helpless. Always dependent on the one taking care of them, ang pastol. Kaya ang isa sa mga paboritong pagpapakilala ng Panginoong Hesus na atin ng napag-aralan sa mga nagdaan ay ang pagiging mabuting pastol. He saw them as sheep without a shepherd. He saw them as needy and helpless. May pangangailangan at walang magawa sa kanilang sariling mga kakayanan. So the next thing that would happen is the charge or the command of the Lord Jesus Christ to His disciples. Ito'y napakahalaga. Kasi sinabi dito, sinabihan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad nung sabihin na nasa isang malayong lugar tayo, walang makain dito ang mga tao, maganda, paalisin na muna sila upang maghanap ng malapit-lapit na pamayanan at sila ay makahanap ng kanilang pagkain. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Sabi niya, pakainin niyo sila. So, dito, tumugon ang isa sa kanyang mga alagad, si Felipe. Malamang, kaya siya ang kinausap ng Panginoong Jesucristo dahil ayon sa salaysay ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo, ito'y sa dako ng Betsaida. Si Felipe nakatira sa dakong Betsaida. So, mas kabisado niya ang lugar na ito. Sabi niya dito,
when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Ang sabi doon, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Malinaw na sinabi, ito ay isang pagkakataong ginamit ng Panginoong Yesus, hindi lang para doon sa mga taong nandoon na bahagi ng grupo na napakalaki, pero para din sa kanyang mga alagad. So we see here the charge and the command of Jesus Christ to His disciples. Dahil doon sa sa ibang pagkakatala, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, pakainin niyo sila. Actually, He told them to meet the crowd's need. Sinabihan sila na tugunan ang pangangailangan ng mga taong ito. Muli, pansinin natin na nang sabihin ng Panginoong Jesucristo ito, alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Ito ay isang bahagi ng pagtuturo sa kanyang mga alagad. Yung pinili niya, yung 12, upang tawagin niyang mga alagad o apostol. Alam ng Panginoong Hesus na siya mismo ang magpapakain dun sa mga tao. Kaya nga lang, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad ng isang napakahalagang aral din naman dito. Na gusto niya na ma-involve sila sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga taong ito. Sa kabila ng hindi naman nila pwedeng maipon o makuha ang lahat ng uri ng pagkain na tutugma sa bilang ng mga taong ito, they could not produce all the food needed. There is something that they could do. Meron silang magagawa. Gaano mang kaliit, ito ay gustong makita na gusto ng Panginoon makita nila na mahalagang bagay. So si Andrew naman, ang sinabi niya, tumingin-tingin sa paligid, nakakita siya ng isang batang lalaki, ang sabi, na merong 5 tinapay at 2 isda. So, pero ang sabi niya, pasasaan ba ang maaabot nito? Isipin natin ang 5,000 kalalakihan, 5 pa ang mga kababaihan at mga bata. Kahit isang kurot siguro, hindi sasapat para sila ay maginhawaan sa kanilang nararanasang kagutuman. What happened is that they were compelled to look for food source, if there is any. Tumingin-tingin. Pero, nung wala silang makita, anong ginawa ng Panginoon? Hindi naman pinilit ng Panginoon na kayo ay maghanap pa. Pero sila'y sinabihan na may gawin. Anong pinagawa ng Panginoon? Sabi niya, paupuin ninyo yung mga tao. At pinaupo nila. Ginrupo nila upang sa ganon magkaroon ng kaayusan. At pinakuha niya yung tinapay at yung isda. At ang sabi doon, nagpasalamat siya. Tumingin sa kalangitan. At pagkatapos ay ipinamigay. Well, apparently, Jesus Christ did not go around handing all of this to every individual. It is apparent that the Lord Jesus Christ handed them over to the disciples, so that the disciples will be the one to distribute this to the people all around. At nung matapos kumain ng lahat, at sabi, nabusog sila ng husto, ay pinakolekta ng Panginoon yung tira. At ang sabi nagkaroon pa ng 12 basket ng mga tira galing dun sa kanilang kinain. So we see here the participation of the disciples. This is a very important lesson. Only the Lord Jesus Christ could actually meet the needs of these people, but He uses others to participate, lalo na ang kanyang mga alagad. So Christ was cultivating their consciousness and capabilities toward charity. Parang
tinutulungan niya ang mga ito na makabuo ng kaisipan at tinuturuan niyang gamitin ang kanilang mga limitadong kakayanan tungo sa kabutihan. This is very important. In meeting these people's needs, Christ was cultivating the other's consciousness and capabilities toward charity or goodness. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay ngayon. Lahat sila naman ay may mga pangangailangan. Pero hindi ibig sabihin na walang magagawa upang sa ganon maibsan ang mga pangangailangan. Pero hindi diyan natatapos ang kwento. Napakaganda dahil sinabi nga doon, nakakain lahat, nabusog lahat, naginhawaan silang lahat, may sobra pa. Sukat na ang mga taong nandoon ay namangha. At ang sabi, tunay nga ito yung propeta na darating sa mundo. Alam nila na mayroong pangako na propeta na darating sa mundo. Alam nila na yun ay pinangako na Mesiyas o tagapagligtas. Pero makikita natin dito, yung kanilang ninanasa, basa ng Panginoong Jesucristo. Dahil alam ng Panginoong Jesucristo ang nasa isipan ng mga taong ito. Ang sabi doon sa verse 15, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Dito tayo tutungo sa maituturing natin ikalawang bahagi ng pagtalakay na ito. Dahil meron pang mangyayari pagkatapos nito. Nung lumisan ng Panginoong Jesucristo, sa ibang pagkakataon, siya ay gumawa ng iba pang himala at patuloy na ang mga tao sa tuwing makabalita kung nasa ng Panginoong Jesucristo, siya ay sinusundan-sundan o pumupunta sila kung saan siya naroroon. This will lead us to the next important thing. So, again, going back, we went through the different stages of this particular event or occasion. Anong nakita natin? The chain of events prior to this great miracle. Tapos, the crowd and the predicament they were in. Katapos, the compassion of the Lord Jesus Christ on the crowd because of their situation. Pagkatapos, the charge and the command of the Lord Jesus Christ to His disciples in meeting their needs. And of course, yung mismong pagpapakain ng Panginoong Jesucristo sa mga taong nagugutom. Now, we will look at another situation. Dito rin sa chapter 6 ng John, at babasahin ko yung verse 25 hanggang verse 59. Mas mahaba-habang bahagi ito. Dahil ito ay diretsang nakaugnay doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa nagdaan ay sadya para ihanda ang mga tao sa higit pang importanteng mga kaalaman. Prior to the feeding of the 5,000, what the Lord Jesus Christ did, what He thought was important, to prepare them for this actual event of feeding the 5,000. But after the feeding of the 5,000, this is a preparation for even a more important thing. At ito'y ang pagtutuwid at ang panawagan ng Panginoong Jesucristo. The correction and the call of the Lord Jesus Christ on this crowd. The same crowd. More likely than not, nadagdagan pa nga siguro ito eh. I doubt if nabawasan ito. I would be more confident na nadagdagan pa ang mga ito. Let me read John chapter 6, verse 25 hanggang verse 59. Umpisan ko dun sa verse 24 or 22. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there and that Jesus had not entered it with His disciples, but that they had gone away alone. So, binabantay-bantayan nila
ang Panginoong Hesus kung saan dadako o saan pupunta. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. Naglayag sila pabalik dahil na-realize nila, bumalik ang Panginoong Hesus doon sa kabilang dako. Verse 25, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him, God the Father has placed his seal of approval. Then they asked him, what must we do to do the works God requires? Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one he has sent. So, makikita natin dito, ang hindi tamang konsepto ng mga tao patungkol sa Panginoong Hesukristo. So, kailangan ng pagtutuwid ang mga ito. Doon sa nangyari, nung pakainin niyang 5,000, ang sabi nila, tunay nga ito yung propeta na sinabing darating sa mundo. Pero gusto nilang gawing hari. Para ano? Ang hari na magsusupply ng kanilang kakainin. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, kayo'y sumusunod-sunod sa akin, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga palatandaan. Later on, we will look at what he meant by miraculous signs. Ulitin kong sinabi kasi niya sa verse 26, I tell you the truth, you are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Ngayon, sa verse 30, so they asked him, what miraculous sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our forefathers ate the manna in the desert. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. Ang nasa isip pa rin nila yung kamukha nung nangyari. Nakakain sila lahat nung oras na sila ay gutom. At ngayon, humihingi sila ng palatandaan sa Panginoong Hesus. Pinaalala sa Kanya yung nangyari sa kanilang mga ninuno sa nagdaang panahon. Nung panahon ni Moises, nung nasa ilang ang mga Israelita, kung saan araw-araw nagpapadala ng makakain ng Diyos galing sa langit. Pinupulot lang nila. At sa oras ng pagkain ay meron silang kakainin, yung tinatawag na mana. Jesus said to them, I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Ang Diyos ang nagbigay doon, sabi niya. Pero ang tunay na tinapay na ibinibigay ng Diyos galing sa kalangitan na nagbibigay buhay ay hindi yon. Verse 34, Sir, they said, from now on, give us this bread. So yun ang gusto nila. Magmula ngayon, ibigay mo sa amin yung pagkain ito. Gusto nila maging kagaya sila ng mga Israelita nung nagdaang panahon na araw-araw, pinadadala lang ng Diyos ang pagkain sa kanila. Verse 35, Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe. Ito yung kadahilanan kung bakit ginawa niya yung pagpapakain ng 5,000. Kalakip nung kanyang pagmamalasakit sa kanila. He had compassion on them, but there is one thing that He want to teach them. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, He will never drive away.
For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up in the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. So, ang tinutukoy ng Panginoong Hesus ngayon ay hindi lang yung tinapay na pantustos para sa kanilang buhay dito sa mundo. Kundi, ito yung tinapay na galing sa langit na magiging pantustos upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. At this, the Jews began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? Hindi sila makapaniwala na siya ay sugo ng Diyos galing sa langit dahil ang pagkakilala nila sa kanya ay kamukha lang nila, anak ni Jose at ni Maria. Verse 43, stop grumbling among yourselves, Jesus answered. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me. No one has seen the Father except the one who is from God. Only he has seen the Father. I tell you the truth. He who believes has everlasting life. Ngayon ay in-establish ng Panginoon ang kanyang kaugnayan sa Diyos Ama, na siya ang nagsugo sa kanya dito sa lupa upang ganapin ang pagkakalob ng buhay na walang hanggan. I am the bread of life. Your forefathers ate the manna in the desert, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which a man may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Ginamitan niya ng animoy matalinagang kapahayagan. Sabi niya, kailangan ninyo akong tanggapin bilang pagkain. Verse 53, Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died, but he who feeds on this bread will live forever. Parang napakahirap tanggapin. Kaya nga, marami nga ayaw tumanggap nun. Pero ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, kung papaanong ang tinapay na pagkain ay inyong kinakain upang maging bahagi ng inyong buhay, kailangan ako bilang tinapay ng buhay ay inyong tanggapin upang maging bahagi ng inyong buhay. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi naman pwedeng pagputol-putulin nila ang katawan ng Panginoon at kanilang kainin. Ito isang kasuklam-suklam na bagay, tinatawag na cannibalism. Naunawaan ng mga tao na hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo. Pero gayon pa man, hindi nakahanda ang mga ito. So in here we see Christ's correction and then Christ's call. Jesus corrects the crowd's concept of Him that is deficient. Kanya munang tinuwid yung kanilang kaisipan patungkol sa Kanya na kapos. They saw Him as the one who would provide for their food sustenance. Kaya gusto nilang gawin na hari Gusto nila na siyang mag-supply ng kanilang pang-araw-araw na pagkain.
He corrects them because He calls them now to take Him as their food for life. Na siya'y tanggapin bilang animoy kanilang pagkain upang sila'y magkaroon ng buhay. At anong tinutukoy niya? Buhay na walang hanggan. Yes, He can and does meet their earthly and temporal needs. Pinakita na niya yun eh. Pinakain na niya ang mga ito. 5,000. Nakakain sila talaga. Nabusog sila. Kaya niyang gawin. But He came to meet their greater need. The need for eternal life. Yun ang sinasabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sinabi rin ng Panginoong Hesus sa ibang pagkakataon, doon sa John chapter 10, sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Dito ay nilinaw niya ng mabuti dahil hindi lang minsan, kundi makailang beses na binanggit niya ang pag-angkin niya bilang tinapay ng buhay. Na kapag siya ay tatanggapin, ano ang magiging bunga? Magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Oo, maaring mamatay sila, pero sila'y bubuhayin muli. Sa chapter 6, verse 40, ang sabi niya sa kanila, For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. Ang verse 47, ang sabi niya, I tell you the truth, he who believes has everlasting life. Sa verse 58, ang sabi niya, This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died. Yung mga ninuno nga ninyo kumain na nga ng tinapay na galing sa Diyos, pero namatay pa rin sila. But he who feeds on this bread will live forever. Ito yung garantiya. Kapag kumain kayo sa tinapay na ito, kapag tinanggap nyo ang tinapay na ito, kapag tinanggap nyo ako bilang tinapay ng buhay, magkakaroon kayo ng panghabang panahon na buhay. Buhay na walang hanggan. This is Christ's ultimate expression of compassion. Not just feeding them with the bread that they normally eat on a day-to-day basis. See, He saw the people as sheep without a shepherd. He, being the good shepherd, wants to take care of them not only here on earth, but through all eternity. Ang mabuting pastol na ito, nakita niya sila nangangailangan ng pastol. They are needy and helpless. He wants to meet that need, that He may become the good shepherd who will feed them, who will take care of them, not only here on earth, but throughout all eternity. Anong mga aral na makukuha natin dito? Kagaya ng pinag-usapan natin, babalikan lang natin. We will just wrap it up by putting them all together. Tayo ngayon ay dumaraan sa mahihigpit na iba't ibang uri ng pangangailangan. Mayroong pagkakahawig ang ilan sa mga pangangailangan natin. At ito'y makakatulong sa atin. When we look at the entirety of this account, the feeding of the 5,000 and the subsequent events where the Lord Jesus Christ corrected the faulty concept of these people and called them toward Himself, we learn some important thing. Una, in Christ, we get access to blessings.
Itong katotohanan talaga. Sa pamamagitan ni Kristo, nagkakaroon tayo ng daan para makatanggap ng pagpapala. Remember, when he had these disciples get the 5 loaves of bread and the 2 fish, anong ginawa ng Panginoon bago niya pinadistribute ito? Ang sabi, he looked up and gave thanks to show these people that through him, blessings come from God. Siya ang dinadaluyan ng anumang ori ng biyaya at pagpapala. Kay Kristo, nagkakaroon tayo ng daan para matanggap ang mga biyaya at pagpapala. The source of all blessings is God. Ang lahat ng biyaya at pagpapala ay ang Diyos. Nagpasalamat siya upang makita ng mga taong ito at kanyang sinambit na siya ang sugo ng Panginoong Diyos. He is the Son of God who was sent to this world to meet people's needs, both temporal and eternal. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul doon sa Philippians chapter 4 verse 19, kung maalala nyo, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. In Christ, we get access to the blessings of God. Ano pang makikita natin dito? In Christ, we have sufficiency of blessings. Dahil hindi lang niya pinakain yung 5,000 katao. Hindi sila nabitin sa kanilang pagkain. Ang sabi, nabusog sila. Yung sapat-sapat na hindi lang maibsan yung gutom nila, mabusog sila ng husto. At may sumobra pa. Kaya nga, si Apostol Pablo din ang nagsabi na ang tugon ng Panginoong Hesus sa kanyang pangangailangan, sabi ng Panginoong Hesus, my grace is sufficient for you. In Christ, we have sufficiency of blessings. His grace. All ate, all were filled. He provided, they received, there were leftovers. More than enough. Sa buhay natin sa maraming pagkakataon. Sobra-sobra pa sa pangangailangan lamang natin ang ibinibigay ng Panginoon. Just look around. Surely, if you will just take the time, you will see you have more blessings than what you actually need. We have more blessings than we actually need. In Christ, we do not only get access to the blessings from God, we do not only have sufficiency of blessings, but in Christ, we have security beyond this earthly life. Kay Kristo, meron tayong katiyakan at seguridad. Hindi lang sa mundong ito, kundi hanggang doon sa walang hanggan. The signs given to them is to stimulate their faith. Sabi niya, kayo'y sumusunod sa akin hindi dahil sa mga mahimalang palatandaan. Not only because of the miraculous signs, but because you had your fill. Intentional na ang Panginoong Hesus ay nagpapakita ng palatandaan sa kanila. Para ano? Upang gisingin o pukawin sa kanila ang isang pananampalataya. Upang sa ganon, magkaroon sila ng seguridad hindi lang sa buhay nila sa mundong ito, kundi hanggang doon sa walang hanggan. By the way, John is one of the rare books of the Bible that specifically states the overriding purpose of the book. Ang sabi dito sa John chapter 20, verse 30 hanggang 31, ang sabi ng pagkakasulat, Jesus did many miraculous signs. That is a very important word kasi yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. You are not following me because of the miraculous signs, but because you had your fill of the bread
Jesus did many other miraculous signs in the presence of His disciples which are not recorded in this book. Verse 31, sabi niya, but these are written, yung nandirito, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Yun ang kadahilanan kung bakit nagpakita ng mga palatandaan o himala ang Panginoong Hesus. Libang pa dun sa malasakit niya talaga sa mga tao. Gusto niya na kanilang matuklasan ang pinaka-importanting bagay. Na kapag sila ay naglagay ng pananampalataya sa Kanya, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. He teaches them that they need more than physical food. God wants to bless His creatures beyond their physical needs. Natutuwa ang Panginoon kapag tayo'y pinagpapala niya sa ating mga pangangailangang pang-mundo, pang-pisikal. Makakaasa tayo. Kung tayo ay na kay Kristo at si Kristo'y sumasa atin, meron tayong tiyak na daan upang makatanggap ng biyaya at pagpapala. Yung ayon sa ating mga pangangailangan. Makakatiyak tayo ng kasapatan nito. Madalas, sumosobra pa ang kanyang ipinagkakalob sa ating mga tunay na pangangailangan. Pero ang nasa talaga ng Panginoon, magkaroon tayo ng seguridad o katiyakan. Hindi lang sa mundong ito, kundi tungo doon sa walang hanggan. What shall it profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? Jesus, the bread of life, is who they needed during that time to receive not only the food that they will eat, but to receive eternal life. And Jesus Christ is still the bread of life, who we need today to receive blessings for our daily needs, but more than that, to receive eternal life. Napakahalaga na ito ang ating matandaan at paalala. If we will summarize everything in probably one statement, Jesus Christ is the bread of life, sent from heaven to provide for life here and give life eternal beyond. Mga kaibigan, mananatiling meron tayong mga pangangailangan. Kung gusto nating maibsan ang mga bigatin nang dahil sa mga pangangailangan, may katugunan. Yan ay ang pagkilala sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil siya ang nangako na kung siya ay kikilalanin, ituturing niya tayo na mga tupa ng kanyang kawan at siyang magiging mabuting pastol na aakay sa atin sa dako kung saan matutugunan ng ating mga pangangailangan. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Pero higit pa doon, isasama niya tayo doon sa walang hanggan. Mga kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng tao, tayo dapat ang hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi tayong nanghihinawa. Dahil tayo ang merong katiyakan at merong kasiguraduhan. Dahil tapat ang Panginoon. Ang kanyang ipinangako ay kanyang tutuparin. Kaya sabi niya, Pastor Paul, this is my confidence that He who began this good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Maaari tayong dumaan sa mga panahon ng pangangailangan. Pero alam ng Panginoon ang kanyang gagawin. Alam niya kung paano ito tutugunan. At ito ay kanyang
tiyak na tutugunan. Ito ang ating katiyakan. At ito pang napakaganda. Sa pagtugon ng Panginoon sa mga pangangailangan, ginagamit niya ang mga taong sa Kanya ay kumikilala upang makibahagi. Have you not noticed how we receive so many blessings? They do not just drop down from heaven. The Lord uses people around us. People we know, people we do not know, so that His blessings will extend to us. And have you not noticed, one way or another, small ways or big ways, God can use us so that we can also be channels of blessings to others. Nawa yun ang makita natin. Kaysa ang tinitingnan natin palagi ay yung mga kanya-kanyang mga hirap, pasanin at bigatin natin. Makita rin natin ang kabilang mukha ng nananatiling pangangailangan dito sa mundo. Hindi lang upang ating matuklasan at maranasan na ito'y pupunan ng Panginoon, kundi tayo rin ay mabibigyan ng pagkakataon upang maging kasangkapan, upang maging daluyan, at mapunan ang pangangailangan ng ating mga kapwa. Kung paano ginagawa niya rin sa atin. Nawa, ito'y makapagbigay sa atin ng iba yung sigla at lakas ng loob sa pagpapatuloy natin. Let us look forward to better things ahead. Because we have the bread of life that satisfies and sustains not only life in this world, but unto eternal life. Tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Panginoong Diyos, maraming salamat. Sa ganang aming mga kanya-kanyang kakayanan, sa totoo'y kakayanang nanggaling din sa iyo, hindi namin matutugunan, hindi namin malulunasan ang mga samot-saring mga suliranin at samot-saring mga pangangailangan. Ngunit, napakabuti mo. You are a God of compassion. You look at us with compassion. Lord Jesus Christ, thank you very much. You left your glory in heaven to be with us so that you can demonstrate compassion to us. Not only by doing great miracles, not only by teaching great truths, but dying for us so that we may have eternal life. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Tulungan mo po kami at turuan na patuloy na tumibay at tumatag sa pananampalataya at sa pagtitiwala sa iyo. Sa pagdulog sa iyo sa oras ng aming pangangailangan. Sa pagpapasalamat, sa pagtanggap namin ng mga katugunan. At tulungan mo po kaming mapagwari kung anong maaari naming gawin bilang mga kasangkapan at daluyan ng iyong biyaya at pagpapala sa aming mga kapwa. At nawa, sa lahat ng ito, ikaw ay patuloy na mapurihan at maparangalan. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos.